Christopher Min may bagong pasabog tungkol sa lihim ng dating magkasintahan na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. No, early this year, parang hindi ko na alam kung I felt so lost. Early this year, ang dami kong doubt sa sarili ko, ang dami kong parang napagod na ako sa lahat. Kahit lumabas na po yung mga kwento, gusto nyo pa rin na laliman pa yung paghahalukay at paghuhukay ng mga kwentong Kathniel. Ito po, kwento po ito ng isang source na malapit sa pamilya ni Catherine Bernardo. Alam mo, nung palang malaman ni Catherine yung tungkol sa, alam mo na may kasalo siya sa pagmamahal ni Daniel. Ito pala talaga yung pinakamatinding paghamon sa kanyang buhay na binigyan siya ng pagkakataon ng kanyang mga magulang, lalo na si Tita Min, na anuhin niya, sige, namnamin mo, iiyak mo yan, iiyak mo yan para lumuwag ang iyong pakiramdam. Kailangan naman kasi gano'n kapag nasaktan ka, sige lang, wag mong hilan ng sarili mo. Kung luluha ka, kung anong dapat mong gawin para gumaang ang pakiramdam, gawin mo. Sabi nga ng matatanda, hindi nakamamatay ang pag-iyak. Ayan, tama. Nakakapag pa nga yan lubag ng kalooban, pagpaluwag. At totoo yan, kapag ang puso po ay nagsumbong sa mga mata, hahagulgul tayo talaga. Puso ang nasasaktan. At ayon sa ating source, 3 araw na sunod-sunod na talagang si Catherine ay hindi inabala ng mga mahal niya sa buhay. 3 sunod-sunod yun. Siguro kasama na dun yung hindi kumakain, iyak lang ng iyak, ayaw mo nang may nakakausap. Dahil syempre nakarating na nga sa kanya yung kwento. Tapos idagdag mo pa ano yung sa kotse. Ano ang nangyari? Ipunin natin kung bakit niya nalaman ang mga resibo. Labis ikinagulat ng netizens ang bagong pasabog ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min, kung saan pinag-usapan nila muli ang dating magkasintahan na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Dahil nga sa request ng kanilang mga followers ay inilatag nila ang tungkol sa hiwalayan ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo para malaman at makakuha ng panibagong update sa magkasintahan. Sa hiwalayang Daniel Padilla at Catherine Bernardo, kahit noon pang panahon na sila ay magdeklara na tapos na ang kanilang relasyon. Siyempre lahat kasi interesado, ano ba yung pinagdaanan, yung journey? Gusto nila siyempre nasa loob din sila ng kwento. Totoo. Di ba? At saka marami pa rin hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong, ano bang dahilan ng paghiwalay nilang dalawa at magkakabalikan pa ba sila? Kahit lumabas na po yung mga kwento, gusto nyo pa rin na laliman pa yung paghahalukay at paghuhukay ng mga kwentong Kathniel. At dito nga sa kanilang usapan, kasama ang dalawang sidekick nito na sina Wendell Alvarez at Romel Chica, sa latest episode nga ng programa ni Nanay Christopher Min na Showbiz Now na uploaded sa kanilang YouTube channel itong Miyerkules, January 3, alas 4 ng hapon, ay ibinahagi nila ang iba pang nakatagong kwento sa hiwalayan ng dating magkasintahan na kahit lumabas na ang kwento ay nais pa rin ng kanilang mga followers na laliman pa ang hukay ng kwento sa mga kaganapan ng kanilang hiwalayan. At sa kwento nga ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min ay nakakuha sila ng panibagong source mula sa pamilya ng box office queen na si Catherine Bernardo, na ayon pa ni Nanay Christopher Min na noong panahon daw na madiscovery ni Catherine Bernardo ang pinagagawa ng kanyang dating kasintahan na si Daniel Padilla na may kasalo ang kanyang pagmamahal sa binata. Ito daw ang pinakamatinding pinagdaanan ni Catherine Bernardo na umiyak at humagulgol ng 3 araw sa loob ng kanyang kwarto na walang kain at walang tulog. Ito po, kwento po ito ng isang source na malapit sa pamilya ni Catherine Bernardo. Alam mo, nung palang malaman ni Catherine yung tungkol sa, alam mo na may kasalo siya sa pagmamahal ni Daniel. Ito pala talaga yung pinakamatinding paghamon sa kanyang buhay na binigyan siya ng pagkakataon ng kanyang mga magulang, lalo na si Tita Min, na anuhin niya, sige, namnamin mo, iiyak mo yan, iiyak mo yan para lumuwag ang iyong pakiramdam. Kailangan naman kasi gano'n kapag nasaktan ka, sige lang, wag mong hilan ng sarili mo. Kung luluha ka, kung anong dapat mong gawin para gumaang ang pakiramdam, gawin mo. Sabi nga ng matatanda, hindi nakamamatay ang pag-iyak. Ayan, tama. Nakakapag pa nga yan lubag ng kalooban, pagpaluwag. Na ayon pa ni Nanay Christopher Min na kinausap ito ng kanyang ina ang dalaga,
Naibuhos ang lahat na sama ng loob para lumuwag ang pakiramdam nito. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang video. At totoo yan, kapag ang puso po ay nagsumbong sa mga mata, hahagulgol tayo talaga. Puso ang nasasaktan. At ayon sa ating source, 3 araw na sunod-sunod na talagang si Catherine ay hindi inabala ng mga mahal niya sa buhay. 3 sunod-sunod yun. Siguro kasama na dun yung hindi kumakain, iyak lang ng iyak, ayaw mo nang may nakakausap. Dahil syempre, nakarating na nga sa kanya yung kwento. Tapos idagdag mo pa ano yung sa kotse. Ano ang nangyari? Ipunin natin kung bakit niya nalaman ang mga resibo. Eto na, Nay. Kung bakit nalaman na ang pagkakasil ay totoo. Kasi lahat ng pinupuntahan ni Daniel ay nalalaman ng wagas. Kasi may tracking device. May tracking device. Di ba usong-uso na yung nilalagay sa kung saan-saan sa ilalim? Pwede pala yun sa gulong. Nalapit sa gulong. Kahit saan. Pwede pala sa ilalim. At saka sa cellphone. Meron may app ng gano'n. Na-apps mo gano'n. Tapos malalaman mo pala kung nasaan. At saka ito pa, may mga nagte-text daw noon kay Katrina, do you want to know where your boyfriend is? Go to this address, go to this ganyan. Detalyado po yung nalalaman niyang mga impormasyon. Kaya walang duda, walang question. Talagang naniwala na siya. Lalo na nung merong isang taong nagmamalasakit at nagmamahal sa kanya na ikinuwento ng buong buo na hindi lamang ito ngayon, noon pa ito nagaganap. Ay, alam pala, nagbukmuk. Parang naisip ni Catherine, ang dami niyang sinayang na panahon. 11 years? At saka, hindi lang pala nitong pumutok yung kwento. Noon pa pala ito, matagal na pala ito, di ba? Unang pag-ibig, unang pagkakataon na nagmahal ng todo-todo 100%. Tapos, ang naiganti pa sa kanya, ganito. Kaya hindi rin natin masisisi si Catherine, Nanay, no? Ilang beses niya naman palang pinagbigyan. Sukdulan na talaga ito. Umahabot. At saka, ika nga natin, ito yung malaking bentahe nung kakayanin mo talagang makapag-move on kasi matibay ang pundasyon mo sa pamilya. Unang-una, yung pamilya. At ito po, malayo sa kwento, yung edukasyon. Ang laki po talagang, ang laking-laking bagay para sa atin ng edukasyon na kadadagdag sa atin yan. Yung pundasyon nandyan din. Diba? Yung socialization, paano ka makikipag-halubilo sa mga tao. Ano nangyayari kay Daniel ngayon? Puro inom. Wala. Diba? Nakakalungkot. Hindi niya kayang i-handle. Diba? Tapos pupunta po siya doon sa mga kaibigan niya, niyayaya niya. Nakikiusap. Diba na, kasi siguro niyayaya niya para uminom, para siguro na yung gusto niya bumalik. Diba pagka nakainom ka na kasi parang ang lakas ng loob mo. Lumalakas ang loob mo. Oo, parang kung ano yung gusto mong sabihin doon na. Pwede ka makiusap. Diba? Pero walang makikialam. Nako minsan nagagalit siya sa akin, wala ako sa mood, pero hindi ko kasi hindi ko masyado, alam mo yan, sorry. Asa na ba si Catherine? Kasi dapat kami nag-uusap ng ganito. Nag-open up ako kay Papa Jack. Idol ko si Papa Jack, pare. Pag pauwi ako galing taping ko dati, Papa Jack lang ako masaya na. Bro, dati nung wala pa akong auto, nagtataxi ako lagi. Pag gabi, Papa Jack na yun, pauwi. Ano ba kasing problema mo? Pero alam mo kung ano nakakalungkot. Nakakamiss. MOR, bro. Oo. Wala nang MOR. Sinara nila yung MOR. Pare, alam mo yun? Sila Jai. Radio for, ano na yun nostalgic na rin yun, pare. 1K diba? mark For life. Guys. Nice. My only radio for life. Bless Pilipinas, pare. God bless Pilipinas. Oh, God bless our country. Oh my God. Nasipa ko yung extension, namatay yung ilaw. Sana di ko nasira yung namatay, bro, pare. Meron po tayong technical difficulties. What's happening? Nako. So, itong purpose ng live na to ay nakita lang po natin kung paano mapatulong lang ako. Daniel Padilla. Nakikita nyo ako? Rudes? May nangyari. Kailangan mo ko tulungan. May nangyari. Ito yung bukid kong pinto. Hindi namin kita, bro. Namatay yung ilaw.
Hindi namin makita. Yung extension, namatay Shoutout nga pala kay Ariel Garcia. Saranghayo. Saranghayo. Nawala yata sa na natanggal yung extension, Kuya Rods. Ayan, Alright, I'm back, baby. Ayos na. Konting lang. Naano na natin yan, natalakay na natin yan. So yung 3 araw pong sunod-sunod na talagang iniyakan ni Catherine Bernardo ang paghiwalay nila ni Daniel Padilla, matindi yun. Matindi yun, di ba? At saka mabuti nilang kamo, 3 araw niya lang. Alam mo, siguro inisip na kasi pag nakikipaghiwalay tayo, di ba, naiisipin mo yung mga pangit para mas mabilis na makakawala. Di ba sabi nila, love keeps no record of wrongs. Yes, daw. Pero, ang sabi naman ng iba, para madali kang makasulong, makapag-move on, isipin mo yung mga ginawang hindi maganda sa'yo. Mas mabilis kang makaka-action. Pasulong. Diba? Ganun yun. At saka maganda kay Catherine kasi iniyak niya. Oo, naiiyak. Oo, kasi mayroong iba kasi pagka nakahiwalay, kung ano yung naiisip. Diba? Humihiram ng lakas ng loob sa mga bisyong hindi karapat-dapat na pagkatapos naman ng espiritu ng alak, ng droga at iba pa. Balik ka pa rin. Nandun sa pa rin. katotohanan. Diba? Andun na naman ang problema. Hindi naman nadadagdagan, hindi nababawasan, nandun pa rin. Hindi na re-resolbahan. Kaya napansin natin, yung nag-post na siya ng breakup, maayos. Yun na yun. Maayos na siya. Nakaiyak na siya ng 3 araw na singkad. Yun yung singkad na tinatawag, 3 sunod-sunod na araw na talagang wala siyang ginawa kundi ang umiyak. Ilabas ang kanyang sama ng loob, hindi nagkakakain, at ay nakatulong sa kanya ng malaki yun. Diba? Tapos andyan yung pamilya, yung 2 kapatid niya, mga magulang niya na nakaagapay sa kanya na ano man ang mangyari. At totoo naman po ito, kahit talikuran na po tayo ng buong mundo, as long as kasama natin ang ating pamilya, hindi na natin kailangan ng iba pa. Siyempre mayroong family support. Napakahalaga. So nag-hunger strike pala siya. 3 araw, hindi naman yung hunger strike na sa ika-4 na araw, siyempre naman. Diba? Hindi naman siya politician. Diba? Nag-hunger strike for something. Yung kanya, 3 sunod-sunod na araw ito na talagang pinuhos na niya lahat ng luha na kaya niyang ibigay. Yun. Maganda yung ginawa niya. Diba, merong nanghula na sa taong 2024, makakakilala si Catherine ng isang lalaki na magmamahal sa kanya at mamahalin niya at deserve niyang lumigaya. Yes. Yun naman ang kaabang-abang. Sino kaya yun? Hindi pa ipinanganganak siguro sa ating isip kung sino yun. Pero siguradong meron. Dahil ang may magandang puso na tulad ni Catherine Bernardo, reregaluhan ng kapalaran. May nakalaan para sa totoo yan. May may soulmate sa doon. Meron yan. Imposible namang sa edad niya ngayon, kabata pa niya, di ba? Siyempre meron. Yan ang hindi mawawala yun. Hintayin po natin ang ibibigay ng 2024 dito kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla.